Hello guys, magandang tanghali po sa ating lahat. For this video nga po ay gagawa po tayo ng ating special na bangus. Ay gagawin po natin siyang inihaw. So tayo ay laging nag-iihaw ng bangus na hindi siya boneless. So for this video nga po ay guys ay gagawin po natin ay boneless po. So karaniwan po nga iniihaw natin ay yung hindi siya boneless. So lagyan natin siya ng palaman. For today's video ay papakita ko sa inyo kung paano natin i-level up yung isang inihaw na bangus na lalagyan po natin siya ng toppings and egg and cheese. So guys, bumili pala ako ng bangus na ito po yung ating biniling bangus guys. Pero ang ginawa ko po siya is boneless po siya. So pinatanggalan ko ng tinik. So kakaiba itong gagawin natin kasi hindi yung pangkaraniwang bangus na inihaw lang natin na lalagyan din natin siya ng toppings. Pero for today is siya ay naka-boneless po siya guys. So ito, naka-ready na po yung ating bangus guys, and ito po yung ating ilalagay na rekado guys. So nag-iwan na po ako ng luya, and dito yung kamatis, sibuyas, and then ito po yung ating sili. So yan nga po yung ating ilalagay. So paano nga po siya i-level up? So meron po tayong idadagdag na ingredients po. Ito po yung egg and cheese. Depende po sa inyo kung dadamihan nyo. So, ang binili ko lang po ay isang maliit lang po. Kasi isang bangus lang naman yung ating iihaw. So, ito po yung ating pampalevel up na inihaw na bangus with cheese overload. So, guys, ayan po. So, ito po naka-prepare na yung ating sangkap. So, gagawin po natin ay kukunin po natin yung ating foil. So, ito po guys, ayan po. Ito po yung ating gagamitin guys na foil. So, itabi muna natin to. Ayan po guys. So, tayo lang po ay mag-prepare ng ating gagamitin. Ayan. So, depende naman sa laki ng bangus guys kung sakto lang natin guys. Ganyan na lang po. Ayan. So, initin lang natin siya. Hindi natin yung pasobra. Ayan. Ito yung ating, pero mas maganda guys kung dodoble natin siya para hindi siya agad masunog guys. Ayan po. Ayan. So ayan po yung ating gamiting foil. So bago po kayo mag-ihaw na bangus ay para hindi po siya didikit is lalagyan po natin siya ng mantika guys. So, ito po yung ating mantika guys. Lalagyan lang natin yung balat niya guys. Para hindi po siya didikit. Ayan po. Ayan. Yung iba kasi hindi po nilalagyan. So, dumidikit po siya sa foil. So, sa akin naman is lalagyan ko. Ayan po guys. Ayan. Para hindi po siya didikit. Ayan po guys. So, nalagyan na natin. So, next po is ilagyan na natin siya dito sa ating ginawang foil. Ayan. So, dito natin siya ilalagay yung ating rekado guys. Ayan. So, gagawin pa natin is i-mix na natin siya guys. I-mix po natin yung ating ilalagay na toppings. Ayan. Ayan po guys. So, lagyan natin ng konting magic syrup para lumasa. So, maglalagay po ako ng konting magic syrup lang po, and then isang konting bechin, pampalasa lang po. Ayan po guys. And then, i-mix lang natin siya guys. Ito, pwede rin natin lagyan yung ating bangus guys ng dito para sisipsipin niya yung lasa ng ating magic syrup. Ayan po guys. Ayan. So, ayan po guys. So, ayan. After natin may lagay guys, ito na po yung ating toppings. So ilalagay na po natin siya dito. Ilagay lang natin sa ibabaw. Ayan guys. So ayan po yung kadalasan na ginagawa sa bangus ay nilagyan na yung ating palaman. So for sa akin po is ginawa ko siyang boneless. So, ang toppings po is nasa ibabaw lang. Ayan. Pwede natin siya ilagay sa gilid, guys.
Ayan. Ayan po. Ayan. So, after po natin mailagay, so, paano nga ba para hindi siya So, ang gagawin po natin ay ganito po guys. So, ikon natin yung gilid. Ayan. Ayan po. Yung gilid niya po guys, ganito po. Ayan po guys, ayan. So, dandahan lang po para hindi siya mabutas. Kasi po siya ay magkakatas. Ayan po guys. Ayan lang natin siya ng lagayan. Ayan po. So, habang na-prepare natin po to, siyempre yung ating ihawan ay naka-ready na po doon guys. So, dadali na lang natin siya doon. Ayan po. So, bago nga po to yung 18 cheese natin is, nasa inyo na po kung ilalagay nyo na siya. Pero kung sa akin po is, mga iihaw po natin siya for 10 to 15 minutes muna guys bago natin siya ilagay. So, ayan po, naka-prepare na yung ating inihaw. So, ayan po guys. So, wait lang po at ilagay natin dito para hindi siya matapon. Ayan po guys. So, ayan po, naka-prepare na po yung ating inihaw with topping. So, mamaya natin ilagay yung ating 18 cheese. So, tara na, dali na natin dun sa ating ihawan guys. Go. So guys, ito na po yung ating uli na pagpabagan natin sa kanina. So prepare ko na rin siya kanina para pag dala natin yung ating overload inihaw is naka-ready na siya guys. Ito po. So edit na po yung ating meron na po guys. So ilalagay na po natin itong ating bangus guys. Ayan. Kailangan natin is medyo mahina lang yung apoy. So, hayaan lang natin siya dyan para maiyaw siya ng kusa. So, kailangan medyo dahan-dahan ng kapal natin. Ayan. So, ayan. Ito yung ating... So, siguro ihaw lang natin siya for 15 minutes. Then, bago natin ilagay yung ating egg and cheese. So, hayaan muna natin siya guys na maiyaw dyan. Ayan. Guys, ito na po yung ating overload. So, pwede na natin ilagay yung cheese kasi medyo luto na. Hindi naman natin kailangang sunugin kasi nga parang steam lang po ang kinalabasan guys. So, yung cheese po natin ay hindi ko na po kasi wala tayong pangkain guys. Ito na po yung ating magpapa-overload ng cheese guys. Depende naman po sa inyo kung dadabayan nyo. Pero sa akin, sakto lang din yung nilagay ko konti lang. Para medyo magpusa guys. Ayan. So ayan lang natin ulit siya for siguro mga 5 minutes lang po. Pwede na po yung ating recipe for today. Ayan po guys. So takpan lang natin siya ulit guys para pagpan natin mamaya is okay na po guys. Guys, ito na po, paluto na yung ating inihaw with toppings with cheese guys. So ito po, tignan natin. Ayan. Medyo nabigla siya. So ito natin dito guys. Yung ating bangus overload with cheese. Hindi ko na nilagyan ng maraming cheese guys kasi baka hindi gano'ng makain. So yung nilagay ko is konti lang guys. Ito po siya. Ayan. So konting na lang guys is maluluto na po ito. At ready to eat na po itong ating inihaw na bangus guys. Ayan po guys. Ayan. So hanguin na natin guys kasi mamaya baka ma-over siya. So dahan-dahan lang natin. Ayan. So guys, ito na po yung ating bangus inihaw with boneless with toppings with overload cheese. Ito po guys, nakikita niyo po yung ating na-steam na bangus. So, kung gusto niyo rin ganito, is wala namang problema kung gusto niyo gayahin itong ating ginawa guys. So, ito naman is parang nilevel up lang natin siya konti. Nilagyan natin ng cheese and then
ginawa nating boneless yung bangus guys. So ginawa po natin to para masubukan din natin yung ibang ihaw po na bangus, hindi lang po yung hindi siya boneless, kasi kadalasan hindi siya boneless po yung ginagawang inihaw. So parang matinik siya guys. So ito mas maganda itong boneless is pwede mo siyang makain lahat. Kasi nga less na yung tinik niya, konti lang yung matatapon. So ito po yung ginawa natin guys na ating i-prepare ngayon, ang ating boneless inihaw with cheese and toppings guys. Ito po. Ayan po guys. Ayan. Ayan. So ito po. Hindi ko na ganong dinusaw yung cheese guys kasi mag-melt na siya eh. So ito po guys. Ayan. So ayan po guys. So kung gusto nyo ring gawin ito sa bahay, madali lang naman po guys. Gawin itong ganitong inihaw bangus with toppings with cheese. Madali naman siyang gayahin. Madali na siyang gawin pag gusto nyo ganito yung ulam niyo guys. Ito po. Ayan po guys. Ang ating bangus. So, ayan po guys, nakikita naman yung ating prepare ngayon ha. Ito po yung ating bangus inihaw with cheese and toppings guys. So madali lang siyang gawin. Kung gusto nyo gawin sa bahay ninyo guys, bilhin lang po ng ganito. Pero mas sa akin kasi mas gusto ko yung boneless kasi nga mas marami siyang kakain at hindi gano'n matinik. Kasi alam naman natin ang bangus is napakaraming tinik niya lalo po sa buntot. So mas maganda po pag kayo nag-ihaw ng bangus, mas maganda yung boneless guys, para konti lang yung tapon. So mas madali pang kainin.